kaya naman lumalaki ang utang natin is because the government keeps on spending more than what it could make. Kumbaga, mas mataas yung inilalago ng paggastos kaysa sa paglago ng pangkalahatang ekonomiya. So hindi yan sustainable. So anong kailangan gawin? So kailangan mangutang. Inaasahan ko pa na mas lalo pang lalaki yan kasi nga itong ating gobyerno sa ngayon walang disiplina sa paggastos, no? Tuloy-tuloy lang sila sa paggastos as if no parang walang katapusan, no, yung kanilang pinagkukuhaan ng pondo, no? Yes po, Doc. Ito, pag-usapan natin kung magiging happy ba ang balitang ito na patuloy daw yung umaakyat itong ating debt to GDP ratio hanggang 72.9% by 2030. Doc, maaari ho ba ninyong maipaliwanag ito? Alam mo, Jade, magandang pag-usapan yan, ano, in light of the budget. O kasi nung nakarang linggo, nilabas na nila yung National Expenditure Program. At nakita natin dito sa budget na ito, no, na lumago ito by 6%. Bakit ko nabibring up itong budget? Kasi kaya naman lumalaki ang utang natin is because the government keeps on spending more than what it could make. So tingnan mo, Jade, ha, nung first quarter at saka second quarter, pag pinagsama mo yan, yung growth ng ating ekonomiya, mga nasa around 2.6, 2.7%. Kasi mas mababa yung first quarter, mababa rin yung second quarter. So yung economy mo nag-grow lang ng ganong kaliit. And yet, yung government spending natin ay nag-grow ng 6%. Kumbaga, mas mataas yung inilalago ng paggastos kaysa sa paglago ng pangkalahatang ekonomiya. So hindi yan sustainable. So anong kailangan gawin? So kailangan mangutang. Sa totoo lang, Jade, sa aking kalkulasyon, yung sinasabi nila na debt to GDP ratio na 2030, yung sinabi mong figure, ang aking analysis dyan, baka mas earlier pa nating marating yan. So kumbaga, hindi 2030, baka 2028, ma-reach na natin yung 70% na debt to GDP ratio. Kasi nakikita natin ngayon na ang ating gobyerno ay tuloy-tuloy lang sa pangutang. Lalo na ngayon na naging upper middle income economy na tayo, that gives the government many access, no? So mas malaking access sa mga mapangugutangan sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga bonds, sa international bond market. So, ang consequence niyan is lalo pang ma-entice ang ating gobyerno na mangutang, no? So, ang kawawa dito, Jade, yung susunod na administrasyon Yun yung nakikita ko dito. Kung sino man yung uupo sa aking analysis dito sa laki, no, ng utang natin at patuloy pang lumalaki, ang magsasuffer nito yung susunod na administrasyon, Jade. Opo. At kung hindi ako nagkakamali, nasa 19.07 trillion pesos na yung utang natin as of June 2026, Doc? Oo, at inaasahan ko pa na mas lalo pang lalaki yan kasi nga itong ating gobyerno sa ngayon walang disiplina sa paggastos, no? Tuloy-tuloy lang sila sa paggastos as if no parang walang katapusan, no, yung kanilang pinagkukuhaan ng pondo, no? So yun yung nakikita ko, no, lack of fiscal discipline. Ito yung consequence. At ang magbe-bear nito, Jade, yung mga future Filipinos, no. Sinasabi nila na hindi nila i-increasean ng taxes. So okay, kung walang bagong buwis na i-introduce. Kasi yun ang sinabi ni Secretary Go last week na nakinig ako sa budget Ayaw nila na mag-introduce ng bagong taxes. Maliban na lang doon sa mga napag-usapan na noon kagaya yung sa mga single-use plastic, yung mga ganong klaseng tax. Pero yung sabihin natin na mag-i-introduce sila ng mas pinalawig na VAT o kaya yung pagtataas ng buwis sa mga iba't ibang income brackets, hindi nila gagawin yan. So ang tanong, okay, hindi kayo mag-i-increase ng taxes, hindi kayo mag-introduce ng bagong taxes, saan nyo ngayon kukunin yung difference niyan? Kukunin nila yan sa pamamagitan ng pangungutang. So yung sinasabi din nila na sustainable naman daw yung utang kasi most of that is local yung utang, tsaka kumbaga yung external debt natin maliit lang. Hindi pa rin ibig sabihin nun na hindi ito sustainable kasi sa punot dulo nito, Jade, kailangan itong bayaran. At ang interest nito, Jade, no, paganda pag-usapan din. Kasi yung interest nito, yung interest ng utang, patuloy na lumalaki. Yan yung tinatawag nating debt burden.
At dahil lumalaki yung interest, ang nangyayari niyan is nakokompromiso yung mga ibang programa sanang magagastusan ng ating gobyerno. Imbis na mapunta ito sa spending na sana magkaroon ng balik sa ating ekonomiya, napupunta lamang ito, Jade, sa pagbayad ng interest. At doon sa paghina ng piso din, Doc, di ba? Isa din ho sa factor yan na tumataas yung value. Yes. Kasi some of our utang is in foreign denominated loans, no? So may mga yen, merong US dollar. So kapag ka humihina ang piso, artificially nai-inflate yung utang eh. So nangyari niyan, lumalaki din yung ating debt burden, no? So pag pinagsama-sama mo yan, Jade, ang nangyayari niyan is nakokompromiso talaga yung budget natin. Imbis sana na marami sana tayong magandang mapagkakagastusan, napupunta lamang ito sa pagbayad ng interest. Considering, Jade, no, na wala naman tayong pandemic sa ngayon. Walang emergency na kailangan paglaanan ng malaking pondo, no, na ipangungutang natin. Wala tayong nakikitang ganyan ngayon eh. So ang question diyan, bakit pa rin patuloy ang ating gobyerno? Why do they keep increasing yung utang? Sa totoo lang, kung titingnan mo yung datos sa utang, no, there was a time nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo towards the end of her term at papunta sa term ni dating Pangulong ni Noynoy Aquino, naibaba na natin yung debt to GDP ratio. Mababa na yan eh. In fact, bago mag-pandemic, nung panahon ni FPRRD, nasa around 30 to 40% lang yan ng ating GDP. And yet ngayon, inaasahan natin na lalagpas na yan ng 70% baka bago mag-2028. So ang tanong, anong emergency ngayon at bakit tayo nangungutang ng nangungutang? So nalaman din naman natin, Jade, no, sa kinalaunan, nalaman natin kung saan napunta itong mga perang ito na dyan na lumabas yung mga corruption scandal, no, sa flood control, sa mga iba't ibang mga proyekto. Dyan na ngayon lumalabas kung saan napunta yung pera na yan. No, na sa punot dulo, at the end of the day, pagbabayaran din yan ng ordinaryong mamamayan. Opo. Yun nga dapat yung sunod kong tanong, Doc. Bakit patuloy tayong umuutang? Ang sinasabi po ng gobyerno na pupunta dito sa mga infrastruktura pero hindi naman po ramdam, no, ng taong bayan kung saan talaga unless na irarason po nila yung patuloy na pamimigay ng ayuda. Alam mo, Jade, no, kung titingnan mo itong NEP natin ngayon for 2027, may mga infrastructure projects diyan na hindi pinondohan, no? So yan hindi maganda, no? Kasi alam naman natin na yung mga critical infrastructure project, no? I'm not referring to flood control ha. I'm referring to critical infrastructure na kailangan pondohan. Hindi nila pinondohan, bagkus ang nangyari is may mga unprogrammed appropriations pa rin tayo nakita dito sa budget. So kumbaga, Jade, kinakailangan kasi kapag ka tayo'y nangutang, yung gobyerno nangutang, kinakailangan yung inutang na yan, mag-translate yan into economic growth. So kumbaga, pag nangutang ka, kailangan may balik. So halimbawa, nangutang tayo at ipinagbigay lang ng ayuda, halos walang balik yan sa ating ekonomiya. Kami mga economist, Jade, ang tawag namin dyan sa kanyang klaseng spending, fungible. No? Fungible spending yan. Ibig sabihin, pag ginastos yan, tapos na, it ends there. Hindi kagaya, Jade, halimbawa pinondohan nila ng buo yung universal tertiary education, no? So baka libre na yung college, libre na yung university, mag-aral kayo, libre lahat, no? O kaya sa elementary, may pabaon, may palibro, libre lahat, wala kang babayaran. Ang laki ng balik niyan sa ating ekonomiya kasi edukasyon yan eh. Kumbaga, that builds into human capital. Ganun din sa physical capital, Jade. Kapag ka nag-invest ang ating gobyerno sa critical infrastructure, napakalaki ng balik niyan sa ating ekonomiya. Nakita natin ngayon is nangungutang ang ating gobyerno and yet nakikita mo yung ayuda programs natin are expanding. So lumalaki yung ayuda, and alam naman natin walang balik yan. Kaya and by the way, it seems like a replication of the 2026 budget, no? Parang ganun yung nangyari. So no wonder hindi siya nagta-translate into economic growth. Kasi pagka napunta lang yan sa ayuda, ang nangyayari dyan is halos walang balik sa atin yun eh. Kaya yun, nakita natin, the growth is around 2.5 to 2.8% growth ng ating GDP sa last 2 quarters.
At wala, hindi ramdam ng tao, no, yung inuutang, Jade, ng ating gobyerno. Baka ramdam ng mga nakakatanggap ng ayuda pero pagkagastos nila tapos na. Ganun lang yun.